Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayo tungkol sa ating depensa. China nagpadala ng 17 na barkong pandigma sa West Philippine Sea, Chinese forces brutal na umatake, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share and subscribe. Manatiling nakatutok sa aming channel para updated ka sa balitang militar at West Philippine Sea, na monitor ang 17 Chinese People's Liberation Army Navy warship vessels at 161 iba pang sasakyang pandagat ng China sa West Philippine Sea, ayon kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, spokesperson ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea. Sa pinakahuling monitoring nasa kabuuang 178 Chinese ships ang namataan sa West Philippine Sea mula ika-24 ng Setyembre hanggang ika-30 ng Setyembre. 5 sa PLA Navy ships ay nasa bisinidad ng Escoda Shoal at tig-2 sa Ayungin, Pagasa Island, Iroquois Reef, at tig-1 naman sa Bajo de Masinloc, Parola Island, Likas Island, Lawak Island, Panata Island at Rizal Reef. Na-monitor din sa West Philippine Sea features ang 131 pang Chinese Maritime Militia vessels, 28 China Coast Guard vessels at 2 Chinese Research Survey vessels. Subalit una nang napaulat na 4 sa Vietnamese crew ang dinala sa ospital noong Lunes pagdating ng mga ito sa port, matapos silang atakihin ng nasa 40 katao na Chinese at tumagal umano ng 3 oras, naninindigan ng National Security Council kasama ang Vietnam. Tinutulig sa ang tinatawag nitong marahas, at iligal na pagkilos ng mga autoridad ng China sa dagat laban sa mga mangingisdang Vietnamese sa Percel Island sa pinagtatalo ng South China Sea noong ika-29 ng Setyembre. Batay sa mga ulat, 10 mangingisdang Vietnamese ang binugbog gamit ng mga bakal at ninakawan ng isda at kagamitan sa lugar. Inulit din ito na ang paggamit ng puwersa laban sa mangingisda ay lumalabag sa international na batas, partikular sa United Nations Convention on the Law of the Sea at lumalabag sa pangunahing pagiging disente ng tao. Dapat nang maamyendahan ang espionage law sa Pilipinas ayon kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr., sa isang panayam sa kalihim, sinabi niyang sa ngayon ay epektibo lamang ang naturang batas sa panahon ng digmaan kaya't mahalaga aniya na mapairal din ito sa panahon ng kapayapaan para maparusahan ang mga espiya. Ayon pa sa kalihim, alam na ng mga mambabatas na dapat itong agad na amyendahan para makagawa ng aksyon ng pamahalaan para sugpuin ito. Ginawa ng kalihim ang pahayag matapos ang ipresenta sa pagdinig ng House Quad Committee noong nakalipas na linggo ang isang documentary video, kaugnay sa revelasyon ng nakakulong na Chinese spy at tycoon na si Xi Zhejiang sa panayam sa kanya ng isang international media network kaugnay kay Alice Guo na isang espiya ng China. Mahalaga ngayon, parusahan natin ang espionage sa panahon ng peace. Kasi ang espionage law sa Pilipinas ay epektibo lamang during times of war. What is clear is that she is not a Filipino. Secondly, she falsified documents to pretend that she's a Filipino. And thirdly, she was an active co-conspirator to a massive illegal criminal enterprise. Ang mga barko ng German Navy na dumaan sa Taiwan Strait noong nakaraang buwan ay nakatanggap ng masusing pagsisiyasat at paulit-ulit na mga mensahe sa radyo mula sa mga sasakyang pandagat ng China, sinabi ng commander ng German Task Group noong Miyerkules. Chinese surface vessels, they acted in a safe and sound matter. They, as stated, they have let us know that we are not welcome, but we actually exercised our rights to operate in international waters, and we exercised our right for the freedom of navigation. So obviously they were there, they shadowed us, but they didn't really infringe with the operation. Ang frigate na FGS Baden-Württemberg at logistics ship na FGS Frankfurt am Main ay nasyado ng Chinese surface vessels, na nagpadala ng mga mensahe sa radyo na ang South China Sea ay sa kanila ayon sa batas, sabi ni Rear Admiral Axel Schultz, at idinagdag na ang mga barkong Aleman ay tumubo na sila ay nasa international waters na gumagamit ng kalayaan sa paglalayag. Obviously the ship systems are up on their limits. It is because we have high water and air temperatures. But we haven't really experienced any problems, any major problems, any major interruptions with the ship systems while operating here. That's why I come to the conclusion that the ships are made
to be operated in the Indo-Pacific region. Wir hatten schon Verbindung über Sprechfunk mit den chinesischen Seestreitkräften, die uns bestattet haben. Sie haben uns deutlich gemacht, wie sie sozusagen das südchinesische Meer, aber auch das ostchinesische Meer letztendlich in ihrer Bewertung sehen, teilweise als Territorialgewässer. Wir haben jedoch deutlich gemacht, dass wir in internationalen Gewässern agieren und dass wir das Recht der freien Befahrbarkeit der Hohen See für unsere Taskgroup letztendlich in Anspruch. Ang dalawang barkong Aleman ay naroon bilang bahagi ng pangalawang Indo-Pacific deployment ng kanilang bansa. Isang misyon na magsagawa ng mga ehersisyo kasama ang mga kaalyado at kasosyo, at upang matiyak ang kalayaan sa mga karagatan, sabi ni Schultz, dumating din sila sa Pilipinas pagkatapos ng kanilang Strait Passage, pagkatapos ay nagtungo sa Singapore, kung saan sila ay nakarating noong Miyerkules. Para sa mas madaming update tungkol sa ating depensa, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po.